Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is bakit may excommunication sa church. And meron po itong concept na excommunication. Excommunication is the final and most serious step of church discipline. It means being removed from the fellowship or communion of the local church. This is not done to condemn, but all to call someone to repentance and restoration. It's also a loving but firm action that reminds us how serious sin is and how beautiful God grace is when we turn back to Him. Excommunication is not the end goal, restoration always is. No member of the church shall be excommunicated without due process of the Lord. And may kita po natin to sa Matthew chapter 18 verse 15 to 17. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. But if he doesn't not listen, take one or two other along with you, that every charge may be established by the evidence of two or their witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church, and if he refuses to listen even the church, let him be to you as a Gentile and tax collector. So, sa Tagalog po, kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit ayaw niya makinig sa iyo. Magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang lahat ng pinag-uusapan niyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Ngayon po, share ko naman po yung mga naging topic po natin for today. So, simulan po natin sa teaching na ibinigay po sa atin. First teaching, church discipline including excommunication is a biblical act of love and accountability. So, yung church discipline po is pumapasok po dito yung excommunication na kung saan dapat lahat ng tao is nag-fellowship sila sa ating Panginoon, they do communion sa ating Panginoon, and of course, isa na rin doon yung biblical act kung paano tayo umakto sa gaya ng nasasaad sa Biblia. Papasok din po dito yung pagmamahal, at syempre yung accountability mo bilang isang Kristiyano na nasasabi na kailangan mong magsimba or kailangan mong papatunayan sa Panginoon sa Kristo yung pagmamahal niya sa iyo. Ngayon naman sa second teaching, the goal of excommunication is repentance and eventual restoration to the body church. So, ang goal po ng excommunication is para ma-represent yung pagbabalik ng Panginoon sa Kristo sa kanyang katawan, which is yung church. So, doon papasok yung kabuhayan ng ating Panginoon. Doon papasok na kung gaano tayo kamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng aral at turo sa Biblia. Ngayon naman sa third teaching, sin has consequences, but grace is always available to the repentant. So, lahat po ng kasalanan natin ay meron po siyang kapalit. Pero sa tulong po ng kabutihan ng ating Panginoon, lagi tayong available or lagi tayong binibigyan ng Panginoong Kristo ng pagkakataon para mag-repent. Ngayon naman sa application na tayo, first application, speak the truth in love to fellow believers who are drifting from the faith. So, magsalita tayo tungkol sa kabutihan at katotohanan kung paano tayo minahal ng ating Panginoon o kung paano natin mahal ang Panginoon sa ating mga kapwa, kapatiran, mga ganun, and kung paano na taas yung paniniwala natin at faith natin sa Panginoon.
Ngayon naman sa second application, examine your heart and be humble when being corrected or rebuked by fellow believers. So, ah, pakinggan natin or aralin natin lagi yung nararamdaman ng puso natin, and every time na pinagsasabihan tayo ng mga elders sa church or yung mga kapwa mo believers sa ating Panginoon, maging humble ka na mapagpakumbaba ka na tatanggapin mo kung ano man yung nasasabi nila sa iyo, kung tinatama ka man nila. Ngayon naman sa third application na tayo, the truth, be faithful to Christ without fear or compromise. So, hanggang ngayon, dapat totoo pa rin tayo sa paniniwala natin sa Panginoon. Yung faith natin sa Panginoon, dapat buo yun. And dapat naniniwala tayo sa Panginoon nang walang katakutan na, for example, natatakot ka sa mga kalaban niya kung matatalo ba yun ng Panginoon o hindi. Dapat hindi ganun. Dapat buo yung tiwala mo sa ating Panginoon. Ngayon naman sa discussion na tayo, why is it important to see excommunication not as a punishment but an act of love and grace with the hope of resurrection? So, para sa akin, important na yung excommunication bilang isang punishment sa lahat ng mga taong nagkakasala, dahil lahat ng taong nagkakasala ay kulang pagmamahal sa puso nila, dahil hindi naman nila gagawin yung bagay na yun kung may pagmamahal ba sa puso nila. So, kailangan natin i-examine palagi yun na yung pagmamahal sa puso natin, kung may natitira pa ba. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.